Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sa araw na ito, matutunghayan na naman natin ang kwento ng isang taong affected with disability. Ang susunod natin na kwento ay tungkol kay Alan, na biro mo at the young age of 4 years old ay nabulag na. Tapos sunod-sunod na ang kanyang mga trials na dinaanan sa buhay. Isang taong sinubok ng husto, ngunit napagtagumpayan ng lahat ng sakit, kapansanan at paghihirap sa tulong ng nag-iisang Diyos. Ako po si Miriam Kiambao Roberto. At ako naman si RD Roberto at samahan nyo kami sa paglalahad ng mga kwentong siguradong kukurot sa inyong mga puso. Ito po ang programang nagbibigay ng pag-asa, kaya kung pakiramdam nyo ay di nyo na kaya, huwag mag-alala. Kayang-kaya ni Lord yan because God is able. We married very young, age 21, and 22 and 23. And then right after we had a boy, and then another boy, and then another boy. Alan was the fourth. After a month, we learned na meron siyang problema sa mata. So, nung nakita ko yung eyes niya nung infant siya, parang may cat's eye, parang ginto. So, chinek up siya ng siguro 5 doctors sa UARN. Tapos, nag-conference sila, iisa yung diagnosis nila, which is retinoblastoma. So, we learned that he has eye cancer for both eyes. And they have to take out or inoculate the eye because malapit sa brain and mas delikado. So at 1.5 month old, they have to take out the eye. Akala ko noon, tatanggalin lang yung mata and then the other eye is okay. But then as months passed by, affected din pala yung isa yung mata. Bilateral, they call it bilateral. So both eyes are affected by the cancer. Kasi parang hindi naman siya nag-sink in sa akin until really yung I grew up na talaga. Parang alam ko lang di ako nakakita. And then, alam ko lang kailangan kong pumunta sa doktor kasi tinitignan yung mata ko. Yun ang nga nag-upisa na yung treatment. Talagang prayers ako nagpapalakas. Kasi at 1.5 month, he has to undergo surgery. After that, radiation. And then, time came na kailangan din niya mag-chemotherapy. So, I think when he was like 3 years old, lagas buhok ni Alan because of chemotherapy. There was a point in time na ginagamot siya from Monday to Saturday. Only pahinga niya is church, Sunday. Nung nag-start na ako na pagkaroong memory sa tungkol dun sa cancer, I was, I think, 4 or 5. I don't know kung anong exact treatment yun, pero yung injection dito. Tapos after nun, punta ng mall or pupunta somewhere para kumain. Sundays naman, church. And they placed artificial eyes on both. Pero yun nga, very challenging because laging infected. Yung doctor na ang nag-suggest na tanggalin na lang natin kasi it's not good. Lagi siyang may infection sa mata. Malaman natin na pagiging blind siya. We consulted people. Pumunta kami sa School for the Blind sa Pasay. Nag-interview kami ng mga teachers doon. Nakita namin yung mga bata. Sabi lang sa amin, nag-advise sa amin, kung paano niyo tinalaki yung 3 anak niyo. Ganun din siya. Hindi siyang i-treat na siya different. We didn't treat him differently. So, part siya nung laro, part din siya nung away. As normal as mga lalaking naglalaro, part siya nung mga binubuli din namin bilang kuya. So, sila yung mga nauutusan lagi ng kuya ko. Ako, mabubuli din ako ng kuya ko. Pag nag-away kami, kung may sakitan din kasali si Alan. Because normal namin siyang tinatrato. Normal din siya tinatrato ng mga kaibigan niya. Kaibigan niya, may sarili siyang set of friends din, sila ni RB. May barkada siya sa school, may barkada sa God is Able, naging very active siya, nagkaroon din siya ng set of friends. Before school age, Mga 4 he was with Resources for the Blind. It's an NGO
nandun lang sa may Quezon Avenue, so dinadala siya doon everyday to train him how to put toothpaste in your toothbrush, how to pour water in your glass, how to use the cane, yung mobility. Enroll namin siya sa Philippine School for the Blind. Nung school age na siya. And then, nung medyo nakakapag-express na siya ng feelings niya, sabi niya, ayoko doon mag-aral kasi parang lahat kami blind. Doon namin siya nilipat ng mainstream school with the other kids na sighted. I grew up sa environment na hindi pinaramdam sa akin kung anong limitation meron. Nung nag-school siya, inaatid pa siya sa school, susunod sa school. Sabi ng teacher, pabayaan niyo po siya. For the service. Maka-service or magko-commute siya mag-isa. So, natutunan niya yun. Kapag uwi niya ng bahay, bumibili pa ng barbecue sa... Stop by pa sa... Tapos makakarating siya ng bahay talaga, hindi kami makapaniwala. As normal as teaching me how to ride the bike, swim, parang pinapabayaan lang nila ako na pumunta sa tindahan. Yun, medyo hindi niya na nagagawa ngayon. Pero he loves to bike. So, natuto siyang mag-bike two wheels. Yung subdivision namin before kasi walang masyadong sasakyan. Ganyan. So, we can go around. So, sunod lang siya sa akin. Basta naririnig niya ako, susundan niya ako, gano'n. Mas confident siya being around sighted people. Kaya he grew up like he is sighted. Nag-start ko maramdaman yung limitations nung nag-aaral na ako. Lalo na pag puro drawings na. Pag sinabi na ng teacher na magdo-drawing, parang, ay, patay. There was a point in my high school years na iniisip ko na kung paano ako makakagraduate. At hindi ko na talaga naiintindihan yung math ko. Kapag ang subject, kailangan lang memorization, sabihin ko lahat ng ganito, ng ganyan, kaya ko yun. Pero pag may mga complicated math na hindi ko na talaga, may mga symbols na kasi. So kahit sa in braille format, hindi ko na rin siya naiintindihan. So we have a small group. Tapos yung small group na yon, we go out. We usually go to different churches to minister. Magbibigay ako ng testimony about my life. Tapos introduce ko si Alan. And Alan sings when he was 8 or 9. Kumakanta na siya sa different churches. Growing up, nakita namin talaga yung ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Tsaka yung potential niya to be a singer. So, at that time, yung father ko ay na-impress kay Alan nung naglalaro siya ng maliliit na keyboard. So, na-impress sa kanya. Sabi niya, may talent itong apo ko. So, bilhan na natin siya ng upright kay ano. So, doon na siya nag-start mag-aral. Yung mga may tumutugtog sa malls o kaya yung mga display na piano na binibenta nila. Laging akong nilalapit yung daddy doon. Tapos, wala, pag lalaroin ko lang siya until a cousin of mine gave me a toy piano. Yung naging one of the toys ko na lagi kong dala. Sabi nga nila mami kanina, lahat ng mga music doon, lahat ng mga sounds doon na nami-memorize ko siya. I started studying nung 9 years old ako, nung binilan ako ng lolo ko ng piano. Parang sinabi nila na ay kung may piano ka, dapat siguro mag-aral ka na ng formal lessons. That's when I started going to extension program of UP College of Music. Every time na may lessons ako, may dala akong recorder, may dala akong mga cassette tapes. I-record ko yung lessons namin. Tapos, pag uwi ko sa bahay, I would listen to it, sasabayan ko siya. Tapos magbalik ko sa teacher, i-correct na yung fingers para matutunan ko siya. Besides classical, one of the music na na-enjoy ko talaga is jazz. So, nung I think 17 or 18 ako, sinabi nung teacher ko na ililipat na ako sa jazz improvisation. Na-curious ako lalo.
Kasi nung narinig ko yung professor ko sa jazz, si Sir June Catis, ito yung mga pinapakinggan ko sa tape, sa CD. Siya yun. Parang ganun yung mga naririnig ko. Parang paano siya ginagawa. So from the foundation of classical, na-enjoy ko yung jazz music. Nung growing up, may nakadinig sa kanya na parang, Prof. Cadiz, I think hindi ka para dito. I-refer kita kay Professor Gilongo. Randy Gilongo of UST na. Voice na yon. Kaya siya napunta ng UST. Yun yung time na, sabi ko kanina, habang inaaral ko yung mga yun, habang nag-voice din ako, nag-voice lessons ako, piano lessons, iniisip ko anong susunod. Anong pupuntahan nung pinag-aaralan ko. The owner of Promenade in Green Hills is a friend of his sister. Nadinig siya kumanta sa isang event. Sabi niya, alam mo, bumili ako ng piano for Promenade. Gusto ko si Ana ng tutugtog. Doon siya every Friday and Saturday. When I was 19, yung isang family friend namin saw me in a family event. That job, parang hindi na nga siya trabaho kasi it has become a place for me not to build my confidence, pero it has become a place of meeting new friends, having ministries, and somehow one way or another encouraging people through my music. Aside from my music, I have a poster that is parang standing na nandun sa mall habang tumutugtog ako. It's an little article about me. So, pag nababasa nila yun, tapos makikinig sila sa akin, parang, nagiging blessing siya sa mga tao. Bumabalik yun sa akin. Ibig sabihin, I'm doing something right. There was this one lady na parang nandun siya sa taas ng promenade. Si Alan sa baba. Nadinig daw si Alan na kumakanta. And this lady was so depressed kasi yung father daw niya nasa ICU. And then, marami pa siya ibang pinagdadaanan. Nung nagdinig niya si Alan, hinakot yung boses. Bumaba siya, nakita niya si Alan, tumutugtog doon. May mga tables doon kasi parang fast food din. Umupo daw siya doon, nakinig siya kay Alan. Tapos, naiyak daw siya ng iyak. I think she approached me, sabi niya. Ikaw ba? Sila "Pastor, magkasama you know what? I'm taking meds for depression, and right now I'm nag-undergo siya ng depression. When I heard your son and saw him na-blind siya, he made my day." So yung mga ganong instances, nagiging blessing sa amin. Umuwi kami na ako. Yung mga hindi namin ma-explain Oo. na mga blessing ng Panginoon na nakakatuwa. Nagkaroon din ako ng mga enjoy moments with having a few TV appearances. 2009, I had the opportunity to have a duet with Kyla. In 2012, hindi man ako yung nanalo. I had an opportunity to join other singers as well in a singing reality show na nagkaroon ng so much exposure, not just only to sing but to perform confidently, to speak confidently, and to be able to share my talent and share my story and somehow encourage people through that. I'd like to go back dun sa time na nag-migrate kami. Si Alan kasi was included in the petition of my sister. Actually, lahat sila. But then yung youngest na lang ang kasama namin. Si Alan, because he is totally blind, inappeal namin to be with us. Okay, na-deny siya. Pinapunta ako for interview. Pagdating doon sa interview, may mga few windows na pupuntahan sa akin. Time na yun, dadaan ka muna sa parang Pilipino pa yun bago yung consul na American. Sabi niya, try niyo lang. Pagbibigyan naman niya. Pagdating dun sa
dun sa consul, they're trying to justify that I have brothers here who can take care of me. Kasi na-aged out ako, kaya dinideny nila. At I'm trying to appeal na sabi ko, yung parents ko yung kasama ko, pag alis ng parents ko, paano ako, to make the long story short, hindi siya na-approve. God spoke to me in such a way na parang, sige lang, dito ka lang muna. May mga, kumbaga, parang bata, di ba, na entertain mo yung bata. Sige, dito ka lang, may gagawin tayo. And I remember, cousin of mine, who is a pastor, na sabi niya, alam mo, iniisip ko rin yan eh, ba't nga ba biglang may iwan ka? But he told me na, baka nga may mga surprises si God kung bakit ka naiiwan, bakit ka hindi kasama. True enough, parang unti-unti yung mga opportunities, mga gig opportunities, kasama ko yung brother ko, mamaya may mga TV offers ulit, like the singing reality show I said about the new. Tapos yung mga ministries, like God is able in other churches that who are inviting me to do a testimony and sing for them. I think there are a few na invitations I received galing dun sa promenade sa Greenhills. Yung second cancer ko was the first time na fully aware na ako dun sa diagnosis, dun sa ako talaga yung kaharap ng doktor, ganito yung sinabi ng doktor. Nag-CR ako, then nag-flash ako, then sumunod sa akin yung sister na ko, si Ate El. Sabi niya, ba't may blood? Ikaw ba yung huling nag-CR? Sabi ko, and then, dinala na nila ako sa doktor. Initial assessment was baka stones. Yan. So, dinala namin dun sa urologist namin. Bigay kunin natin yung stone. Tapos, sedated ako. Pagkagising ko, sabi sa akin ng brother ko, hindi pa daw tanggal kasi hindi daw siya stone. It's tumor. Like always, hindi ako magsalita. To my mind, cancer kaya. Yung scare of knowing all those things, parang first hand ko na nalaman that time na yung first cancer ko, halos hindi naman ako aware. So, habang nag-iisip ako na, I don't know if this is justifying, but not exactly questioning God why, but just asking sa sarili ko at the time while praying na why is this happening, parang gano'n. Knowing na hindi ko kasama yung parents ko dito sa Philippines at that time. It's leiomyosarcoma. It's a rare form of urinary bladder cancer. What they did is they removed 30% of my bladder, urinary bladder. God continues to prove Himself, reveal Himself sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. After I had my surgery, I was declared cancer-free kasi sabi ng doctors ko non-progressive naman yung cancer. So, for the past 6-7 years, negative yung nagiging results ng lahat ng monitoring ko for that cancer. Jump to 2021, I think, or 2020. Merong tumupong something sa nose ko, which I thought was pimple. So, maghihilamos ako, mag-wash off siya or mag-bleed siya. Tapos, there was a time wala siya talaga, tapos babalik. Until late last year, parang mas noticeable na siya. So, sabi nila sa akin na parang mas laging may sugat, ganyan. I think July of 2022, I was recommended to go to a dermapathologist. Tapos nung nakita niya na yung ilong ko, immediately sabi niya, biopsy na natin for us to know what it is. Tinanong ko na agad yung doktor. Sabi ko, nandun na rin ako eh. Tinanong ko na, Doc, what are the possibilities? Alangan pa siya magsabi kasi parang sasabihin ko ba sa harap niya parang gano'n. Sabi ko lang, Doc, sanay na ako, pangatlo na to eh. Sinabi niya sa akin, it's possible cancer. So,
tahimik ako ulit. Thinking to myself na anong mangyayari dati, mata, sumamba sa ilong, patanggalin ni kaya yung ilong ko. Aside from the fear na cancer na naman siya, kung anong tatanggalin na naman sa akin, nag-worry ako na cancer ulit. But of course, nag-aalala ako at that time, I don't have a job na because of the pandemic, when the pandemic started. Sabi ko, paano yung expenses ulit? Aside from the scare of yung fear na operahan, ganito gagawin, tatanggalin ganito, tatanggalin, kakabit ng bagong skin. Parang nung takot, nung process ulit na pupunta na naman ako ng operating room. At the same time, I was joking na nagiging hobby ko na yata yung pagpunta ng hospital. Parang, tara, opera tayo. So I just prayed about it, lahat ng takot na nararamdaman ko, and lahat ng mga worries ko, and everything na mangyayari. Sabi ko lang sa sarili ko, and sabi ko, God, I know it's in your hands. Hindi ko naman siya control talaga eh. Hindi ko naman siya makokontrol ng ako lang. So, I know I have to submit to you again and just go through it and see what you have in store for me. When we knew about his situation, ang sakit talaga, sobra. It's heart-wrenching. Literally and figuratively, talagang ang sakit sa dibdib. Ang sakit-sakit sa dibdib. Hindi ako na nakakain. Like, I was thinking about it until ang church family nagbigay ng consolation through prayers, support nila nandiyan talaga. There was an article na-share sa akin about having a special child. Sabi ng Panginoon, alagaan mo lang yan, napaharas ka. Parang ganyan. So, practically changed my life. Kasi from, alam mo na, yung pinagdaanan natin, marami akong pinagdaanan past. So, nung dumating si Alan, that changed. So, para akong nag-360 degrees. So, usually, madalas ako umuwi lasing. I was med rep for, during that time, ilang taon? 10 years. So, I usually go out with doctors, entertaining doctors, just with that, convince them to use my products. So, I can make commission for my family. Parang ganun. Pero, ginamit ng Panginoon si Ana to change him. Nung una, natakot ako eh. Kasi sabi ko, paano kung aalisin ko itong mga entertainment prices ko with doctors, mawawalan ako ng income. Hindi nga, bahala ang Diyos. So, prayers move mountains. So, maraming nabago talaga.
Naalala ko yun, prayer kami pagkagabi, ayaw na ayaw ko magpa-pray si Mami. Kasi napakahaba ng prayer lagi. Yun yung nakakatulog ka na talaga dun sa prayer kasi ang daming pinagpa-pray. Pero hindi ko masyadong na-appreciate yun nung time na bata ako until such time na nagka-family na talaga ako. Kung paano hinandle ng parents namin yung challenge that is Alan's blindness. So yung mga itinanim namin before sa mga bata, nadala nila yun sa tablet. Ngayon may pamilya na rin sila. Alam nila yung pinagdaanan namin. So hopefully they will follow our footsteps na depending on our faith. Kasi hindi naman kami materially well off, pero ang blessing ng Panginoon sa amin laging nandyan. Dahil sa pananampalataya namin sa Kanya. Yung faith ni Alan iba. Mas strong yung faith niya kaysa sa akin. Parang nakaka-inspire lang kasi sa dami ng pinagdaanan niya. Dami ng pinagdaanan niya sa buhay. Yung faith niya, grabe, up to the top. No questions asked. Kaya parang, pagka ako, when I feel down or whatever, isipin ko lang yung pinagdaanan niya. Okay na ako? Malalim yan na tao. So talagang makakapag-confide ka sa kanya din ng mga nararamdaman mo. So, malaking siya, na help na may nasasabihan ka din. At the same time, yun nga, kasama namin siya na lumalaki yung mga kids ko na natuturuan mag-piano. So, sabi ko, thank you Lord, sa kanila nagmana na nakikita na magaling sa music. Si Alan yung nakikita kong tao na sobra yung faith kay God. Isa siyang inspiration talaga. Since the time na nakilala ko si Alan, may activity nga kami recently na sino yung leader na kilala mo na sobrang napaproud ka. Si Alan yung inilagay ko doon. Napakalaking role ng support and love ng buong family. Not just my parents, my brothers as well. Though I am someone who is a work in progress, I can say that I continue to win. I continue to win in God's eyes. I continue to progress because of His goodness, because of His love. I continue to see the bigger picture of being alive after those cancers, those challenges. I'm loved. Grabe yung pinagdaanan ni Alan, RD? Ang hirap kaya mawalan ng eyesight. Oo nga, grabe. Biro mo, nabulag na siya. So akala niya, tapos na yun. Pero ang dami pa palang pagdadaanan ng mga trial sa buhay. Ay, naku, buti na lang hindi siya iniwan ni Lord. At alam ni Lord kung anong mangyayari kay Alan bago pa man naganap ang lahat ng ito. At ginamit ng Panginoon ang kanyang kahinaan upang lalong mapakita ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Diba? Amen. Parang yung verse sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 which says, "And my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness." Kaya kahit ano pa man ang pinagdadaanan ninyo, huwag kayong mag-alala. If God closes a door, He will always open a window. Hindi niya kayo pababayaan. At minsan nga, hindi lang window binubuksan niya, gate pa at marami pang ibang doors. Ako po si RD Roberto at salamat sa pagsama sa amin sa paglalahad ng mga kwento magbibigay ng pag-asa sa inyong lahat. Makapangyarihan ang ating Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ako po si Miriam Kiambao Roberto. Napakabuti ng Diyos. God is so good. At kung feeling nyo, hindi nyo na kaya, huwag mag-alala. Kasi kayang-kaya ni Lord yan. Because God is able.